Well, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok na mundo itong Kabirada Lance Channel at pag-usapan naman natin itong si Tulpo na tad ng mga birada ng mga vloggers, no? Okay, ihambing natin itong si Erwin Tulpo. Si Erwin Tulpo, ihambing natin. Ikumpara natin kay BP Sara. Si BP Sara, ilang taon at 2 taon ng binira ng sino-sinong mga department dito sa administrasyong ito. Lahat ng mga resources ng administrasyon ay tinitira itong si BP Sara. At ginagawa ng mga kung ano-anong istorya, ginagawa ng mga planting evidence, no? 'Di ba? Alam naman natin na grabe talaga ang paghabol dito kay BP Sara at sa mga Duterte. Pati na sa ating dating Pangulong na si Rodrigo Duterte. Binibira ito ng mga kongreso, ng nasa kung ano-anong hearing na para tirahin lang itong si BP Sara upang hindi maging presidente sa sunod na eleksyon. No? At dinamay pa ang lahat ng mga kalyado, lahat ng mga kaibigan, lalong-lalo na mga kasamahan dyan sa opisina ng Office of the Vice President. Pero anong nakita natin? Ha? Mas lalong tumapang. Hindi mo na hindi iyakin. Kahit saan mo hanapin diyan sa mga interview. Walang bahid na takot at pag-alinlangan na lumaban sa mga taga-admin ngayon. Lalong-lalo na sa kay Bangag at sa kay Tambaloslos. Ngunit, subalit, pag-usapan natin si Erwin Tulpo. Isa ito sa bumibira kay BP Sara. Ang sabi niya sa kanyang speech na gabundok daw ang ebidensya. Nako, gabundok na ebidensya kahit walang masapat na basihan, kahit na wala talaga puro hearsay, puro sabi-sabi tungkol sa COA, yung confidential funds, na sabi naman ng COA na wala talaga. Clear na si BP Sara dyan. Pero anong sabi ni Erwin Tulpo? Isa siya sa tumitira kang BP Sara. Sabi niya, gabundok na ebidensya daw. Kahit wala naman anong gabundok sa kanyang mata. Panoorin natin ang kanyang paninira. Clearly see a diversion of attention away from the mounting evidence. Mounting evidence ha. Dinadivert daw ni VP Inday mga kababayan ang gabundok na ebidensya. Ang nagsasalita dito si BPO, no? Pinoy Views and Opinion. Pahiram muna ng inyong video. Kasi idol ko rin itong kanyang itong si Pinoy Views and Opinion. Pahiram muna, buddy. Ang sinasabi dito niya na itong si Erwin Tulpo ay bumibira kay BP Sara. Pero si BP Sara, may nakita ba kayong kahinaan? Si Erwin Tulpo ngayon ay may ebidensya talaga. Isa lang ito lang pagkatao niya. Yung issue na sa kanyang US citizenship. Hindi ito mabigat. Hindi naman siya iniipit. Walang gustong magpakulong sa kanya. Walang impeachment sa kanya. Hindi siya hinahabol. Maganda ang kanyang kalagayan ngayon. Walang problema. Kunti lang ito na problema para sa kung ako ang magsasabi, ako ang mag-analyze, kunting problema lang ito. Ang sakit ng kanyang puso, ang kanyang nagagalaiti siya dahil apektado ang kanyang kandidatura. Kung hindi ka naman gahaman sa kapangyarihan, Mr. Erwin Tulpo, baliwalain mo yan. Kagaya ni BP Sara. Bakit? Naggagalaiti ba siya dahil maepektuhan ng kanyang kandidatura for 2028? Mas lalong lumalaban. Hindi siya nagpaawa.
Walang ganun. Walang ganun. Oh. Ikaw lang. Ang liit ng problema mo. Oh, ituloy natin. Attention away from the mounting evidence of fund misuse under the office of the Vice President Oh, fund misuse under the office of the Vice President. in the Department of Education. At DepEd. Tapos nung hininga ng ebidensya, nasaan ang ebidensya? Wala silang mapakita mga kababayan na talagang may matibay na ebidensya. Puro lang bintang. Dahil sa COA mga kababayan, cleared na nga po si VP Sara. Ngayon mga kababayan, bumalik sa kanya. Mayroong nilabas na ebidensya si Maharlika tungkol dito sa fake identity at kanyang fraudulent daw na pasaporte. Umiyak mga kababayan. Kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. Lahat Oh, ng dahilan eh. Oh, ano? Anong sinasabi ko? Bakit may ganon-ganon siyang arte? Para mabawi niya at mailigtas ang kanyang popularidad. Dahil number 1 siyang senator ngayon sa survey. Number 1 senator. Kaya, ito, ginagawa niya ang kanyang ganyan na nagsalita siya dito sa TV at sa kanyang programang Punto Asintado para linisin ang kanyang sarili at nagpaawa effect itong taong ito. Anong walang kasalanan? Hindi man kami nagsabi na may kasalanan ka. Ang naglabas niyan yung Amerika mismo na binabawi yung mga kung anong dokumento na nagsabi na ikaw ay isang fraud lang pala. Oh. Tapos kami mga vlogger, alam mo naman yan, pagpipistahan namin yan. Oh. Diyan tayo nabubuhay Hindi yan fake news. Hindi fake news itong amin kasi balita yan Oh. Ano gusto mo? Hindi namin pag-usapan? Oy, nako. Sino ka ba na hindi sabihan mo kami na wag kang pag-usapan? Oh. Ayaw mo, no? Sikat ka? Ang gusto mo kasi ngayon na malinis ang pangalan mo at maawa ang tao sa inyo, siyempre may tao rin na gustong gusto ka. Super fanatics na mga tulpo. Oh. Kaya niligtas mo ang iyong sarili ngayon para magiging number 1 ka pa rin sa susunod sa eleksyon ng 2025 pagka-senador. Ang problema, maraming nadismaya na ngayon at nakakilala na sa inyong magkakapatid. Iyakin ka pala Si VP Sara nga, mas malala pa ang problema na ibinigay ng Ngagba at ni Tambaloslos. Di ba? Mas matindi ang pinagdaanan ni Vice President Sara ikumpara sa iyo. May paawa effect ba siya? Bakit? Bakit wala siyang ganon? Dahil hindi siya interesado na magiging presidente. Kahit matalo siya, okay lang sa kanya. Pero ikaw, dahil gusto mo talagang manalo bilang isang senador, nagkakandarapa ka ngayon na magpaliwanag sa publiko. Oh. Kung wala ka talagang kasalanan, hindi maaaring wala. Meron yan kasi binabalita nga Oh, hindi man gawa-gawa yan ni Maharlika. Kasi may mga dokumento din si Maharlika at nabalita na talaga. Pinag-usapan na talaga. Hindi yan lalabas kung walang katotohanan. Hindi kagaya ng ginagawa ninyo, ng grupo ninyo sa administrasyon na yung mga ginagawa ninyo sa Vice Presidente puro paninira lamang para hindi siya maging presidente. Ito, iyakin, di ba? Gagawa tayo hanap pa tayo ng video ni Sara na habang pinipitik ay lalong lumalaban. Hindi kagaya nitong iyakin. Nako. Sige. Hanap tayo. Okay, itong video na ito. Itong video na ito ay kasagsagan ng ipinakontempt ang kaibigan niyang si attorney yung chief of staff ng OBP. Ipinakulong diyan sa
Yan ang kwarto ni Pulong doon sa opisina ito ni Pulong sa Kongreso, sa Kamara. Nang gagalaiti si BP Sara, no? Walang paawa-awa dito. Walang payak-iyak. Mas lalong tumabang, mas lalong nagagalit, hindi natatakot sa presidente at mga mabigat na opisyalis na tumira sa kanya. Ikumpara mo kay Erwin Tolpo. Itong panahon na ito, maraming problema itong si BP Sara. Nako, may mga hearing na lahat-lahat ay nandun nakatutok sa kanya. Tingnan mo ito. Si Sara. Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahan ninyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos? May paawa-awa ipik pa dyan? Gritso na, kumbati na. Walang paliwanag na may paiyak-iyak dito. Bungkag ka. Nila? Last year, Oh. after that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. Di ba napakalayo? Kung tigasin itong si Erwin Tulfo, mas tigas itong si Sara. Babae pa. They Oh. started destroying my name. Kaya kung malapit lang itong si Romualdez, malapit, baka kinakagat na sa galit. Pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila. Babae pa ito, ha? Ang tigas. Ito ang dapat maging presidente. Mas matigas pa ito. Mas bagsik pa ito kay Rapi Tulfo. Hindi na ako believe diyan kay Rapi Tulfo. Na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. May ganun ba si Erwin Tulfo? Wala! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Meron ba si Erwin Tulfo niyan? Napakaraming problema tumitira sa kanya. Yung kang Erwin, naku, maliit na problema. Maliit isang problema lang. Iyak ka agad. Nako, hindi nakatiis. Itong si BP Sara, ang napakahaba ng matiisin ito eh. Ilang taon na ba nung nasa admin pa siya. Tinitira na siya doon eh. DepEd Secretary pa siya. Bakit? May paiyak-iyak ba siya? May ganon ba siyang ginagawa may paawa ipik ba siya? Kagaya ni Erwin Tulfo? Wala. Mas lalong tumatapang. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Nako. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Tama na to. Basta
Napakalayo talaga ni Erwin Tulfo. Tapos maging senador yan. Bakit niya dinipinsahan ng todo-todo ang kanyang yang problemang yan sa US? Yung issue niyang fraudulent. Gusto niya kasi maging senador. Gusto niyang manalo. Ginagawa niya yung ganitong mga speech ni Erwin para makabawi at hindi magiging malala ang pagtingin ng tao sa kanya ngayon. Si VP Sara, anong mga paninira na ibinibato ninyo sa kanya? Di ba napakabigat? May paganon-ganon ba si Sara? Wala. Dito natin malalaman at makukumpara talaga kung sino ang mas magaling at kung sino ang kakarapat-dapat na magiging opisyal at maglingkod sa atin. Walang iba. Ito lang. Babaeng ito, si Vice President Sara. Di ba? Ibalik natin yung video ni Pinoy Views and Opinion, yung nagpaiyak-iyak itong si Erwin Tulfo, nagpapaawa sa mga tao, sa mga Pilipino. Ito na. Play! Siya. Puro lang bintang. Dahil sa COA mga kababayan, cleared na nga po si VP Sara. Ngayon mga kababayan, bumalik sa kanya. Mayroong nilabas na ebidensya si Maharlika tungkol dito sa fake identity at kanyang fraudulent daw na pasaporte. Umiyak mga kababayan. Kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. Lahat po may I have to survive. Iyak ka na mga kababayan. Tingnan niyo, mata, pulang-pulang. Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Hindi sila aalis. Dinadivert pa niya ang usapan mga kababayan. Ang ebidensya pinakita ni Maharlika, yung peking pasaporte mo. Tapos dinadivert niya sa pagiging OFW daw niya mga kababayan na TNT tago ng tago. Tapos iyak-iyak. Pasado na ba sa drama mga kababayan? Ano masama ba sasabihin, panluloko, anong panluloko? No. Sabihin mo sa US Embassy, bakit sinabi nila lang fraud? Fraud. Kawawa naman. Panluloko. And now you tell me. Iyak na mga kababayan, no? Ang angas na birahin si Sara tapos iyakan kay Na Maharlika. manluloko ako. Na Fraud. Ano ba yung fraud? Di ba Naku panuloko yan? po. naniloloko ko ang taong bayan. Why? Kawawa naman ito. Sino si Eric Sylvester Tulfo? Kung wala kang niloko. Di ho ba? Kawawa naman. Kaluoy. Kaluoy talaga ito. Umabroad siya at nag-TNT doon. Ginagamit niya ang ibang pangalan ng tao. Tapos, para daw ipakain sa mga anak, 10 sila, iba't ibang ina. Naku po, ang bait naman. 10 anak sa iba't ibang babae. Kaluoy. Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Si Maharlika na ang kanyang tinitira nito mga kababayan. Bago po ito mga kababayan nung umiyak siya. Dahil sobrang galit na kay Maharlika napaiyak mga kababayan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan. Dapat lang, kung mayroon kang nakita, magsalita. Dahil kung walang magsasalita, alam naman natin ha, yung mainstream media mga kababayan na sungal-ngalan na. Pasalamat na nga tayo dyan sa vlogger kay Maharlika dahil siya ang nag-i-expose mga kababayan ng katotohanan. Isipin na lang natin ha, yung mga sinasabi ni Maharlika, nagkakatotoo naman. Lalong-lalo na yung heavy luggage, sa Okada issue. Matagal na yan sinasabi ni Maharlika. Malalaman ba natin yan kung hindi yan in-expose? Yung nagiging whistleblower si Maharlika Ikaw, Tulfo, nasaan na madaldal na bunganga mo? Okay ka sana dati kung hindi ka lang kumampi sa mga... Magkababayan kasi sila ni kuya niya, tambalos-los. Saliti din ito, pinanganak kaya ang buaya ay magkakampi ng buaya din. Hindi pwedeng magkakampi sila ng aso.
Kakainin ng aso. Kakainin ng buhaya ang aso. Kaya, ang dapat nakasama talaga ng buhaya ay buhaya din. Oh. Sa Amerika na babae, nakapangasawa siguro ng mayaman na afam. Not relevant na. Bakit ganito? Para kang babae. Yakin. Oh, hindi na relevant sa pinag-usapan itong kanya eh. Oh, babae nang tinitira niya. Ako, gusto niya siguro ng sabunutan. Kalooy man ini nga tao. Oh. Sige. Out of the topic na mga kababayan. So what? Napakaswerte mo, Ineng. Uy, nako. Napakaswerte mo. Mamahalin pa yung mga antipara mo. Irrelevant. So what? Hindi naman siya government official. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Tapos, anong correction yan sa issue mo? Tulfo na fraud. Yung stealing of identity mga kababayan. Wala na sa hulog itong pinagsasabi ni Irwin. So, mga kababayan, anong masasabi nyo sa bidyong ito at sa mga pinagsasabi ko dito? Paki-comment dyan sa ibaba at pag-usapan natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at maawa ka naman. At kung may kunti ka pa ring time, ay paki-hit ng notification bell para magiging updated ka sa mga gagawin ko pang video. At yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!